Gusto kong kilabutan. Kwento nyo naman mga scary encounter nyo that made you believe in our mythological creatures. Aswang, duwende, white lady, tiyanak. Ete, yung at ko may sariling kwarto while ako at bata kong kapatid nasa iisang kwarto. Double deck kama namin at yung bata kong kapatid ang natutulog sa taas. Madalas tatlo ang nako natutulog kakalaro at nood kaya bandang elas 3 ng umaga pumasok nako ng kwarto at natulog. Kapag patay ang ilaw sa kwarto, wala kang makikita at gusto ko rin yun kasi mas nakakatulog ako. Nung patulog na ko bumaba yung kapatid ko sa double deck, ramdam mo naman kasi yun kahit di mo nakikita pero umakyat din agad. Nagtaka ako kasi kadalasan mag-crash siya kung bababa ng double deck. Pero baka nagbago ng isip na mag-crash kaya umakyat at hindi ko na pinansin. Maya-maya may naririnig akong kinukukot, parang kinukukot yung pader. Nainis ako kaya sinipa ko yung taas ng double deck. Tumigil siya pero parang nagpipigil ng tawa. Sabi ko pa, tawa ka pa dyan ay. Pagkasabi ko nun binaba niya ulo niya nakasilip sa akin. Sa dilim di ko makita mukha niya, mga less than a minute siya nakatigil. Nasa isip ko sinusubukan lang ako neto takutin kaya tinitigan ko lang siya. Iyon mata ko nag-a-adjust na sa dilim kaya unti-unti ko na siya nakikita. Pero bago ko makita na talaga yung mukha niya, iinalis niya maulo niya at humiga uli. Ang napansin ko lang nung nagadnost ang mata ko, hinakatawa siya. Nakangiti na nakanganga dahil kita ko agad ang ngipin. Nung time na yun tinutoban ako at natatakot na. Kasi matatakutin din itong kapatid ko at ay alas 3 na rin ng umaga para gawin niya yun. Di ko na pinansin at tinakpan ko na lang mata ko ng braso habang pinipilit matulog. Nung paidlip na ko magtumawag sa akin, JC. JC! JC! Nung narinig ko yung di ako makahinga sa takot. Dahil yung kapatid ko, kuya, lagi tawag sa akin. Di ko sinagot, nagtulog-tulugan. After nun buong gabi parang nagkakamot yung nasa taas dahil galaw ng galaw yung double deck. Yung pagkamot niya parang sobrang tigas, nai-imagine ko tanggal na ang balat sa kakakamot, ewan ko kung saan parte ng katawan. Nakatulog rin ako sa pagod at puyat at nagising mga 10 am na. Sinilip ko, wala na kapatid ko sa taas ng double deck. Kaya agaran ako bumaba. Kita ko na nag-online class siya pero nag-YouTube lang. Binatukan ko at sabi ko, lakas mo manakot kagabi ah. Nagtaka siya at sabay sabi na sa kwarto ni ate siya natulog. Nung gabi pala na yun di umuwi si ate at nakitulog sa jowa niya. Simula noon, ginawa na lang bodega yung kwarto namin dati at sa baba na ko natutulog kasama kapatid ko. Nilagyan namin ng cross yung pintuan ng kwarto na yun. Pero may times na nakatabingi ang cross at kahit ilan ulit ibalik sa dati, kahit hinarangan na namin ng pako, tumatabingi pa rin ito. Sabi ng pari na pinabless namin, wag hahayaan bumaliktad ito ng tuluyan dahil kung hindi, walang kwarto o bahay na pipigil para sundan ako nito panghabang buhay. Alright. So I had this experience when I was working as an internship dun sa isang resort dito sa Rizal. Not going to name the resort kasi owner asked us nicely na don't spread about this shit. I was working as a housekeeper in the hotel part of the resort. It was a good hotel. You know, properly air-conditioned during the summer heat kaya masaya magtrabaho. Anyway, while working may times na bigla na lang nagpapatay sindi yung ilaw tapos bumubukas ang gripo. Weird nga kasi maririnig mo talaga yung pagpihit ng gripo. Then during a farewell party kasi aalis na yung mga contractor tapos na kasi yung summer season. We had a good party. Tapos ayon, biglang sumama yung tiyan ko. Yung pinakamagandang CR sa resort is nasa hotel so doon ako pumunta. It was a very wrong choice. Pagpasok ko pa ng hotel biglang bumigat yung atmosphere. Tapos ayon, pagpasok ko normal na bubukas ang pintuan kasi automated pero after ilang seconds bumukas ulit siya. Wala naman nakasunod sa akin. Tapos nag-sear na ako. Hindi ako tumingin sa taas ng cubicle due to freaking horror trend na pagtingin mo sa taas may nakatingin pababa sa'yo. So after I did my business, nagmadali na lang ako tumakbo paalis. Tapos after we had a good drink, nandun kami sa isang guardhouse to wait for people para sabay-sabay na kami aalis. So I was looking at the hotel window tapos biglang may dumaan na shadow na tumatakbo na sobrang bilis.
I was supposed to brush it off like guni-guni lang kaso syempre we had that friend that asked me, nakita mo yon? Bro, that fucking validated what I saw. Then this is one of the creepiest I experienced. Nung tapos na mag-check out nagpre-prepare na lang kami to clean up all the hotel rooms. Biglang may tumawag sa isang hotel room na tinatanong nasaan daw breakfast niya. This is around afternoon and nakalabas na mga tao ng 8 am so ayon. We were shocked tapos we checked the hotel room nakahang yung phone and it's freaking cold in there. As for the other part, MY Currentso's house feels like had a demonic entity. When I fall asleep in her room, I suddenly had this vision na someone is looking to me from the door. But when I look wala naman. I can't really see but it's a long-haired woman. Kind of creepy af. Then while I'm talking to her through the phone, hindi ko na sinasabi sa kanya, I am hearing things like someone screams and laughing loudly from the background. One time I heard a disturbing scream na medyo tunog upuan na ginalaw na iwan. So I asked her kung may sumigaw ba or may nog na furniture. She told me no, then I said wala lang. Pero I think she knows it tapos whenever she comes to her room she smells rotten eggs, sulfur like which most paranormal and occult follower relates it to demonic entity. Yung special person sa bahay nila described a woman with long hair he's been seeing. I feel like it's a weak demonic entity just waiting for someone sa bahay nila to have a negative energy. Please like, comment and subscribe kung gusto nyo pa makarinig ng mga nakakapanindig balahibong kwento. Sa mga gustong magpa-shoutout comment lang po kayo sa ating comment section. Maraming salamat po.